You nailed it. Genesis 9:14-16 is a masterpiece of spiritual symbolism. The cloud, think about it, represents judgment, fear, and darkness. Imagine Noah, after surviving the flood, looking up and seeing clouds gather again. That's trauma. That's dread. That's the memory of judgment. The cloud is heavy. It's gloomy. It's the weight of our sin and the reality of a broken world. But right there, smack in the middle of that darkness, God puts a rainbow not after the cloud, not away from the cloud, but in the cloud. The rainbow is God's everlasting covenant, a promise that He remembers us, that He will never again destroy all flesh with a flood. It's hope shining through judgment, peace breaking out in the middle of fear. The rainbow doesn't erase the cloud, it appears with it. That's the punchline. God's promise and judgment coexist. You can't have one without the other. Spiritually, this is huge. Trials and tribulations. Clouds are not just obstacles. They're the very stage where God's grace, the rainbow, is revealed. If you never had a cloud, you'd never see the rainbow. If you never faced despair, you'd never know the depth of God's mercy. To wish away all trials is to wish away the very moments where God shows up most powerfully in your life. So next time you're in a storm, don't just stare at the cloud. Look for the rainbow. God's promise is right there, shining through the darkness. At mangyayari, magdadala ko ng ulap sa lupa, na makikita ang bahaghari sa ulap, at aalalahanin ko ang aking tipan, na nasa pagitan ko at ninyo at ng bawat nilalang na may buhay sa lahat ng laman. At hindi na muling magiging baha ang tubig upang lipulin ang lahat ng laman. At ang bahaghari ay mapapasaulap, at titingnan ko ito, upang aking maalaala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay sa lahat ng laman na nasa lupa. Genesis 14-16 kay JB. Genesis 14-16 may isang obra maestra ng espiritual na simbolismo. Ang ulap isipin mo ay kumakatawan sa paghatol, takot at kadiliman. Isipin mo sino pagkatapos makaligtas sa baha, tumingala at nakitang muling nagtitipon ng mga ulap. Iyan ang trauma, iyan ang takot, iyan ang alaala ng paghatol. Mabigat ang ulap, malungkot, ito ang bigat ng ating kasalanan at ang katotohanan ng isang sirang mundo. Pero doon mismo, sa gitna ng kadiliman na yun, naglagay ang Diyos ng bahaghari. Hindi pagkatapos ng ulap, hindi malayo sa ulap, kundi sa loob ng ulap. Ang bahaghari ay walang hanggang tipan ng Diyos, isang pangako na naalala niya tayo, na hindi na niya muling sisirain ang lahat na laman sa pamamagitan ng baha. Ito ang pag-asa na sumisikat sa gitna ng paghatol, kapayapaan na sumusulpot sa gitna ng takot. Ang bahaghari ay hindi nagbubura sa ulap, lumilitaw ito kasama nito. Iyan ang punchline, pagkasabay na umiiral ang pangako at paghatol ng Diyos. Hindi mo pwedeng makuha ang isa ng walang isa. Sa espiritual, malaking bagay ito. Mga pagsubok at paghihirap, ang mga ulap ay hindi lamang mga hadlang. Sila mismo ang entablado kung saan nahayag ang biyaya ng Diyos. Ang bahaghari, hindi ka kailanman nagkaroon ng ulap, hindi mo kailanman makikita ang bahaghari. Kung di ka kailan naman nakaranas ng kawalan ng pag-asa, hindi mo malalaman ang lalim ng awa ng Diyos. Ang hiling mawala, ang hilinging mawala ang lahat ng pagsubok ay ang hilinging mawala ang mismo mga sandaling pinakamakapangyarihang nagpapakita ang Diyos sa iyong buhay. Kaya sa susunod na nasa bagyo ka, wag lang tumingin sa ulap, hanapin mo ang bahaghari.
Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.